Katatalakay lang natin nung nakaraan, yung about dun sa DD kung matatandaan nyo. Di ba sinabi ko sa inyo nung nakaraan mga kababayan, hindi naman sobrang lakas nitong mga DD kaya lang sila nagmumukhang malakas mga kababayan kasi pag nag-post ka ng against sa mga Duterte may nagko-comment mga kababayan na pagka binuksan mo yung mga komento at in-stock mo, yung mga nagko-comment makikita mo na hindi tunay na tao yung karamihan. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nating mabuti, nangyari din pala kay Mayor Vico Soto mga kababayan, yung nangyayari sa mga pumupuna at nagki-criticize dun po sa mga Duterte na kung saan pag nag-post ka against Duterte, makikita nyo mga kababayan na may nagko-comment na napakarami. Pero pag binuksan nyo, hindi naman tunay na tao yung iba. Lalo na mga kababayan, pagka nasa sa mundo kayo ng TikTok, makikita nyo at maintindihan nyo yung sinasabi po natin na ang karamihan dun sa mga nagko-comment mga troll na walang muka. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, etong kay Mayor Vico Soto, ganun din yung nangyari. Pakinggan po natin yung balita na nakita natin patungkol dito sa nadiskubre ni Mayor Vico Soto mga kababayan na ginagawa laban sa kanya. Ano po, i-play na po natin. Tingnan niyo to, may nadiskubre ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yun, mga troll pala. Tinignan natin yung mga profile, humingi ang tulong sa kaibigan doon, isa-isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at At saka ang pinakamasaklap pa nga dyan mga kababayan kung makikita nyo ang pinakamasaklap pa dyan sa mga nagre-react na yan, yung pagkaka-type ng mga pangalan, minsan gumagamit pa ng ibang lengguwahe. Tapos yung mukha mga kababayan, mukha na kinuha lamang po sa Google. Tapos pagka isinearch pa ninyo, makikita nyo na konektado dun sa mga bilihan ng mga troll mga kababayan, bilihan ng mga pages na kung titingnan po natin, talagang hindi tunay na tao yung mga gumagamit. Ibig sabihin talaga mga kababayan, yung mga nag-re-react and then yung mga ibang nagko-comment, talagang mga walang mukha talaga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. reacts. Ito po, iba-ibang mga post. Pare-pareho yung mga content. Ito medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose, sa may bunga. Ito, pare-pareho yung mga content ng mga profile. At ito yung mas mabigat pa doon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll, ng mga fake accounts, ng mga, ano ba tawag dito, ng mga fake engagement. Sa Facebook, ito na po, may resibo po tayo. Ang tanong, Ibig sabihin mga kababayan, talagang buhay na buhay yung mga troll farm mga kababayan nitong mga bumabatiko sa ating gobyerno. Especially mga kababayan, kita nyo naman yung ginawa dito kay Mayor Vico Soto. Katatalakay lang natin nung nakaraan yung mga nagrally against dito kay Mayor Vico Soto na pinapalabas na kurap. Etong si Mayor Vico Soto. Pero kung titingnan natin, di ba habang may nagrarally, mismong pinuntahan niya. Bibihira nga tayo makakakita mga kababayan ng isang public servant na inirereklamo at inirarally tapos pinuntahan niya yung mga nagrarally at tinanong niya kung taga saan. And then kung matatandaan niyo pa nga mga kababayan, di ba mismong umamin yung mga nagrarally na hindi sila taga Pasig. Yung iba taga Quezon City pa ata mga kababayan. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, since hindi nila kayang pabagsakin, etong si Mayor Vico Soto mga kababayan, sa mga rally-rally po nila, ang ginagawa nila, inaatake nila ng mga troll mga kababayan. Yung iba bumibili ng troll, binabayaran yung mga troll para atakihin yung isang politiko na nagsiservisyo at ginagampanan yung kanyang trabaho ng maayos. Ngayon kung titingnan po natin, halos katulad etong nadiskubre ni Mayor Vico Soto na ginagawa sa ating presidente mga kababayan. Dahil tingnan nyo, pagka nagpo-post mga kababayan ng ating presidente, marami mga nagre-react at pinagtatawanan. Pero subukan yung tingnan yung mga tumatawa mga kababayan, sala sa pare-pareho yung profile at sala sa pare-pareho yung komento mga kababayan, makikita nyo na hindi po talaga legit na tao at troll mga kababayan mismo yung mga nagre-react. So parang ganito rin yung ginagawa dito kay Mayor Vico Soto na kung saan may ginagastosan ng pera para bumili ng troll at gamitin para sirain yung isang politiko. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? sino kayang gumagawa nito? Pero hindi naman ito surprise. Mga kasama, mga kapwa ko Pasigenyo, alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling, handang manloko para makuha ang gusto nila. Kaya Saka mahirap pabagsakin to mga kababayan, sa totoo lang. Si Mayor Vico Soto,
napakahirap pong pabagsakin ito, mga kababayan. Kasi unang-una, alam na mga Pasigueño na talagang eto po ay aktibo sa kanyang ginagampanang trabaho, sa kanyang sinumpaan na tungkulin nung siya ay naging mayor ng Pasig. Kaya nga po kung titingnan natin, napakaganda ng Pasig, mga kababayan. Kung titingnan po natin, talagang maayos yung pamamahala dyan po sa Pasig. Kaya nga napakahirap pabagsakin nitong si Mayor Vico Soto. Alam ko yung mga nakakakilala sa akin dito na matatagal na dito, alam nyo naman na malimit nating tambayan at malimit tayong bumisita sa mga kamag-anak natin dyan sa Pasig at karamihan ng mga kamag-anak natin dyan na sinasabi na mahirap talaga ibagin itong ipinundar na dignidad at personalidad ni Mayor Vico Soto dyan po sa Pasig. Kasi nga, hinahangaan at kinabibiliban yan ng mga taga-Pasig dahil ayos magpatakbo ng kanyang lungsod, mga kababayan. Kaya nga nakakapagtaka na inaatake pa etong si Mayor Vico Soto ng mga troll, mga kababayan, at may taong nasa sa likod niya na nagbabayad para atakihin ang atakihin etong si Mayor Vico Soto na halos katulad ng ginagawa sa ating presidente, mga kababayan. Kaya yung iba na naiisip nila, nakikita nila na medyo malakas etong mga Duterte dahil nga kapag ka nag-post ka ng against sa mga Duterte, makikita nyo talaga, mga kababayan, na inaatake ka ng mga troll farm, lalo na sa TikTok, mga kababayan. Pero pag binuksan nyo yung mga profile, hindi pala mga legit na tao. At yung iba, yung mga pangalan pa, mga kababayan, ay ibang lingwahe yung ginagawa. Ano po yung ginamit? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipakita po natin na hindi nauubra ang luma at maduming estilo ng politika sa lungsod ng Pasig. Tama, mga kababayan, kasi hindi talaga uubra yan kay Mayor Vico Soto dahil unang-una, napakaganda ng imahe ni Mayor Vico Soto sa Pasig at talagang hinahangaan yan ng mga Pasigueño. Ano po, so ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na yung nadiskubre ni Mayor Vico Soto katulad ng galawan, mga kababayan, nung umaatake sa ating presidente na kapag ka nag-post ka ng against sa kanila, puputaktihin ka ng masasakit na komento, mga kababayan, at tatakihin ka ng iba't ibang reaksyon. Pero pag binuksan nyo yung mga profile, hindi pala mga legit na tao. Ano po, at yung iba, mga troll lang pala. Ano po, so ngayon, mga kababayan, hindi lang pala yung ating presidente yung biktima niyan, kung hindi, maging si Mayor Vico Soto. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang komento, mga kababayan, dito sa isa pang balita na nakita natin, mga kababayan, na kung saan, di ba kung matatandaan nyo nung isang araw, napag-usapan natin at napakinggan natin yung press con nitong si Bato de la Rosa, mga kababayan, nung nag-file siya ng COC. So kung makikita nyo, pinuna nitong si Bato de la Rosa yung mga pinaghihinalaan nila dati na gumagamit ng ipinagbabawal na bato or sangkot sa ipinagbabawal na bato na ngayon ay nag-file daw ng Certificate of Candidacy. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, ang nakakapagtaka dito sa kabila ng mga isyu na kinakaharap nitong si Bato de la Rosa, dapat unang-una siya yung hindi mag-file ng Certificate of Candidacy dahil unang-una nga, mga kababayan, iniimbestigahan siya ng ICC. So ngayon, kung pinupuna niya yung iba, dapat tingnan niya muna yung kanyang sarili. So ngayon, pakinggan natin etong balita na nakita natin, mga kababayan, na kung saan eto daw pong si Senator De La Rosa ay nakakatanggap daw ng tawag mula daw po sa mga nagpapakilala na taga-ICC na parang pinapalabas pa nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wag daw pong sagutin dahil baka daw po pinaprank lang etong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, eto, i-play po natin, mga kababayan. Inihayag ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon umanong mga nagpapakilala na taga-ICC o International Criminal Court na tumatawag sa kanyang opisina at nagtatanong kung maaari siyang ma-interview. Sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy kanina, natanong si Senator Bato kung mayroon ng ICC prosecutor ang nakikipag-ugnayan sa kanya kaugnay sa issue ng extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, mayroon na umanong mga tumatawag sa kanyang opisina. Subalit ipinaliwanag nito na hindi niya sila pinagbibigyan dahil maaaring nanloloko lamang ang mga ito. So yun yung katuwiran ni Bato de la Rosa, meron na daw tumatawag sa kanyang opisina na mga nagpapakilala na taga-ICC. Kaso nga lang ang problema, hindi daw pinagbibigyan ni Bato de la Rosa at sa madalit salita, hindi niya ini-entertain yung mga tumatawag sa kanya. So malaki pala ang posibilidad, mga kababayan, na habang nangangandidato, etong si Bato de la Rosa, matimingan na imbestigahan siya, mga kababayan,
at tanungin siya ng mga taga-ICC dahil kung ini-snub niya yung mga tawag ng mga nagpapakilala na taga-ICC, malaki ang posibilidad na kung hindi siya makikipagtulungan at makumpleto ng ICC yung investigasyon laban sa mga ito dahil nga iniiwasan nila katulad ng ginagawa ni Roque, mga kababayan, malaki ang posibilidad na lumabas yung arrest warrant nila at sakto na nangangampanya itong si Bato de la Rosa ibigay sa kanya yung arrest warrant po niya. So kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, dito kay Bato de la Rosa, kung hindi niya ini-entertain or hindi siya nakikipagtulungan sa ICC, pinapatunayan lamang po niya na nakakumit talaga siya ng pagkakamali. Dahil kung matatandaan niyo, mga kababayan, di ba, ang taong umiiwas sa mga inaakusa laban sa kanya, ang taong aminado sa kanyang sarili na nakakumit talaga siya ng pagkakamali at nalabag niya talaga yung karapatang pantao ng mamamayang Pilipino nung panahon na isinasagawa nila yung pakikipaglaban po nila or madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Muli namang nanindigan ng mambabatas na walang jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagko-contact sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga ngayon ng mga Di ba sabi nga, mga kababayan, hindi pipigilan. Kung matatandaan nyo yung statement ni Secretary Boying Remulla, sinasabi niya, mga kababayan, na hindi nila pipigilan yung ICC na mag-imbestiga dito sa ating bansa, pero hindi tayo makikipagtulungan dito po sa ICC. So ngayon, mga kababayan, kung iniimbestigahan ng ICC etong si Bato de la Rosa, kung wala naman talaga siyang kasalanan, dapat sagutin niya. Mga kababayan, dapat sabihin niya sa ICC na wala siyang kasalanan. Pero ang problema dito, mga kababayan, tinatawagan pa lang siya, eto partida, mga kababayan, tinatawagan pa lang siya di umano ng mga taga-ICC kasi yun yung sabi niya, and then ini-ignore nila, mga kababayan, tawag pa lang yun, hindi niya na pinapansin. Tawag pa lang yun, iniiwasan na niya. Paano pa kaya pagka face-to-face na iniimbestigahan na siya at tinatanong na siya ng mga taga-ICC? Baka magtaguto katulad ni Harry Roque. Mga kababayan, kaya malaki talaga ang posibilidad na kung sakasakali man na lumabas yung arrest warrant ng ICC at idaan yan sa Interpol, mga kababayan, at iaano sa ating mga kapulisan, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na habang nangangampanya si Bato de la Rosa pala, ay maaresto po siya. Dahil kung matatandaan nyo, di ba sinasabi ni Attorney Conti na within this year, mga kababayan, baka lumabas na yung arrest warrant ng mga ito, nitong sina Bato de la Rosa at saka ni Duterte. So malaki ang posibilidad na habang nangangampanya siya, baka magulat na lang siya, inaaresto na siya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. tao na sumasakay sa isyu, no? Ayun, mga kababayan, kung makikita nyo. Kasi tingin ko kapag kaganyan, na hindi na sumasagot ng tawag ng ICC, ini-ignore, kabado na yan. Kinakabahan na yan, mga kababayan. Kasi alam niya sa sarili niya, na once nasagutin niya yung tawag ng mga nagpapakilala ng taga-ICC, baka matanong na siya, mga kababayan. At baka matitindi yung tanong at bigla siyang pumiyok, tumuga. Mga kababayan, na nakumit nga nila yung pagkakamali, yung pagkumit nila na pagtapak nila ng karapatang pantao ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung titingnan ninyo, partida call pa lang yon. Pinagtataguan na ni Bato de la Rosa, paano pa kaya pag face-to-face na? Mga kababayan, ano po? So anyway, ayan, maliwanag naman na iniiwasan ni Bato de la Rosa, di umano, mga kababayan, yung tawag ng mga taga-ICC. Kasi nga naman, ang katuwiran niya, wala naman daw pong jurisdiction ang ICC na mag-imbestiga sa kanila dito daw po sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, yung statement ni Secretary Boying Remulla, sinasabi niya na talagang hindi natin mapipigilan ang pag-iimbestiga ng ICC pero hindi tayo makikipagtulungan. Napakaliwanag naman, mga kababayan, at kung sakali na lumabas yung arrest warrant ng ICC at idadaan nila yan sa Interpol, mga kababayan, walang magagawa ang ating gobyerno kung hindi tanggapin at pag-aralan. At kung talagang may nakomit etong sina Bato de la Rosa na pagkakamali, mga kababayan, dapat na maaresto po sila.